Now let's get the reaction of Duterte Youth Party List. The party's chairman, Ronald Cardema, is now joining us via Zoom. Ronald, thank you for joining us again here on News and Views. And I think you saw naman the report, no? So ano pong reaction natin dito sa cancellation? Yes, sa totoo po, ine-expect natin yan. Kasi alam nyo, ang trabaho ng COMELEC ay mag-supervise sa election, magbilang ng boto, at pag sapat yung boto, iproklama ang panalo. So tayo po ay nanalo with 2.3 million votes noong May 12. At noong proclamation day, hindi tayo pinroklama ng COMELEC. Ang sinabi ng COMELEC, meron daw kasing tayong pending case sa kanila. Oo. Pero ang totoo doon, marami rin naman tayong kasamaang party list doon na nanalo, kahit merong isang senatorial candidate na nanalo, na merong mga pending case sa COMELEC, pero lahat naman sila pinroklama. Kaya doon pa lang, noong May 19 pa lang, alam natin na pinopolitika na tayo ng COMELEC. Tayo yung talaga sinisingle out. So, pangalawa dyan, tumakbo tayo sa Korte Suprema dahil wala namang kaugnayan yung Certificate of Proclamation sa kahit anong kaso. Kahit merong kang pending case sa COMELEC, ayon sa rules ng COMELEC, the winner can be proclaimed and assume its seat, di ba? So, lalo na kung yung kaso natin, house show lang talaga noong 2019 pa. Kaya lang kahapon nga, nag-decide itong isang division nila. Inantay lang talaga nila na ma-formalize ng isang division nila yung mga pending cases natin. So, kahapon nagkaroon ng botong 2-1 at nakita natin yung 1, yung kay Presiding Commissioner Ray Bulay. Kung saan pinabulaanan niya yung mga sinabi rin ng dalawang junior commissioner at pati nung mga petitioner. Ang sinasabi kasi sa atin, meron daw tayong hindi na-publish nung hindi pa tayo party list. Yes, nung next day pa lang tayo. Yeah. Sinabi ni Presiding Commissioner Ray Bulay kahapon na ayon pala sa party list law, ang required under the law na mag-publish, hindi naman pala Duterte Youth Party List. COMELEC is the one required to the law. Nagiging practice lang kasi sa COMELEC na dinedelegate nila minsan para makabawas sa gastos. Hindi na sila papublish sa dyaryo, yun na lang inutusan nila. Okay. Ang problema, hindi naman tayo inorderan. Hindi naman tayo inutusan. Kaya sabi ni Presiding Commissioner Bulay, you cannot attribute that issue to Duterte Youth Party List because by law, COMELEC is the one required. And you did not require Duterte Youth Party List to publish. Ang masasabi dyan, simula 2019 elections, 2022 elections, 2025 elections, lahat ng order to publish nila, pinablish naman natin. Kaya hulaan kung ano yung gusto nilang ipapublish na hindi naman sinabi sa atin, di ba? Alright. So, alright po. That's one of the merits of the case, yung requirements ng publication and public hearing. Pero let's break down also yung other issues in the case. Isa po dyan, sinasabi ng COMELEC that clearly there's a misrepresentation existed in your nomination, that being you overaged. So, what is your reaction to that? Hindi rin sinabi ng petitioners at ng dalawang commissioner doon na nung nag-apply ang Duterte Youth Party List ng accreditation, it is Duterte Youth and Professionals ang nasa bylaws. So ang pina-aproba nating nominees, ang ages nung 5, 27, 40, 41, 43, and 46. Approved ng COMELEC and Bank yun noong 2019. So within a few months, nag-substitute ako within the given substitution period. So ako ay 33 years old. So umalis yung 5. Umalis yung 5. So 4 yun, 40 years old. Pumalit ako 33 years old. So, hinabol na lang tayo after manalo. Ang sabi, you're overage. So sabi natin, paano ako naging overage kung yung 4 na 40 years old approved in accordance dun sa bylaws ng party list? And kung nag-decide man si COMELEC, dahil nandun yung kaaway ko after, alam nyo naman, may kaaway ako dati dyan, from 2019 to 2022. Sino? Kahit, hindi nyo alam sa balita. Hindi, gusto ko galing sa inyo Para maganda galing po sa inyo. Hindi ko na-mention. So, kung nag-decide man sila, after a few months nun, na, si Cardema,
overage, ine-interpret namin na hindi kayo pang other sector, pang youth lang. Sabi ni Presiding Commissioner Ray Bulay kahapon, it will not apply. Kasi, nung dineside nila na pang youth na lang kayo, tapos na. Hindi, Cardema did not violate anything. He just substituted after 4 na 40 years old, ay inapruba ng COMELEC. So, he did not violate anything. So, after nun, issue nila na yon, kung ako nag-filled in pa ng lampas 30 years old, doon tayo may issue. Yeah. Kasi hindi na susunod yung kanilang decision. Pero, ang masabi ko nga, lahat ng lahat ng order to publish, pinablish natin. Lahat ng notice of hearing, inattenda natin. Right. Lahat ng order ng COMELEC, sinunod natin. Hindi natin kayang isipin kung hearing na sila naman dapat nagpapatawag at sila yung required mag-publish, di ba? Pero Ronald, yung issue about your age, did they ask you for a comment bago man lang mag-come up with a decision itong unbank na to or itong division na ito? Did they tell you na ikaw ang dahilan tapos sinagot mo? Hindi approve naman sa bylaws yung ibang age namin. So, may comment ka ba nabigay? Actually, ang huling hearing dyan sa case na yan ay December 18, 2019 pa. Sinabit na natin yung sagot natin doon at confident naman tayo doon sa mga sagot natin doon. Sino ba chairman doon? Was it Garcia already? Chairman Garcia? Actually, wala nang sa set of commissioners ngayon, wala na dyan yung nakaabot noong 2019. So hindi kaya nakita nila yung evidence na present mo or yung explanation mo, hindi nila nakita when they did the hearing right now? Kasi kung sinasabi mong dapat kinonsider yun, di ba? Yes po, dapat po, syempre, kinonsider yon. And masabi natin dyan, bakit yung presiding commissioner nyo kahapon, talagang sinabi niya mismo na walang violation si Duterte Youth dyan. Una, yung pinablish, yung sinasabi niyong hindi niya pinablish, hindi naman sila yung required mag-publish. Yung hearing na sinasabi niyong hindi niya inattendan, sino bang nagpapatawag ng hearing? Yung civilian ba o yung government agency? Di ba yung government agency? Hindi naman pwedeng kami yung magpatawag ng araw kung kailan namin sila gusto maka-hearing, di ba? Pangalawa, kahit na wala yung dalawang yon, inapprove naman yung ating rehistro. Meron silang pagkakamali at ayaw na nilang banggitin yon, hindi natin pagkakamali yon. Pangatlo, lahat ng inutos nila, lahat ng order nila, kinomply natin mula 2019 elections, 2022 elections, and 2025 elections. Kaya wala tayong nilalabag dyan. Alam nyo, sinasabi nitong mga dalawang commissioner, para daw tayo yung Anwaray party list. Yung isang list, di ba? Ang Anwaray party list, nagkaroon sila ng 1 seat sa Congress, pero 2 ang umupo na Congress. Sabihin, 2 ang pinasweldo, 2 ang binigyan ng mga proyekto at pondo, daang milyong pondo ng Pilipinas, ang ginastos ng pangalawang congressman na hindi naman nag-exist. So talagang meron silang nilabag sa batas. Hindi ito relatable sa Duterte Youth Party List na meron daw tayong hindi sinunod. Wala naman tayong utos sa kanila na gawin yun. Paano natin mahuhulaan? Diba? Alright. So, yung iba pa po nilang sinasabi dito that you advocated, the party list advocated violence dahil dun sa mga statements na nilabas po ninyo on reports, on record. Example po, yung uubusin namin kayo sa lansangan kasamang NPA, blah, blah, blah. So, ang sinasabi nila dito, systematic calls daw yun to action that seek to legitimize violence as a means of governance and dissent suppression. So, hindi po yun nagre-representa ng, kumbaga, ng youth. Alam nyo, kahit hindi tayo abogado, matatawa kayo eh. Kahit yung mga tagapakinig nyo, hindi abogado, matatawa eh. Nung kampanya ng 2019, nag-statement tayo, ang sabi natin, pag kami sa Duterte Youth Party List ay nanalo, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso at sa lansangan. Alam nyo naman, si Jim Paredes, sinugod ko sa lansangan sa EDSA Shrine, nakipagdebate ako. Si Caloy Zarate ng Bayan Muna, dinebate ko ng dinebate hanggang matalo na yung Bayan Muna. Raul Manuel, dinebate ko ng Kabataan Party List. Mahilig tayo makipagdebate. Tsaka tayo, ang kaisa-isang party list sa Kongreso na lumalaban sa teroristang NPA na tunay na pumapatay at nagkokos ng violence sa bansa. Bakit ititwist yung statement na yon na si Duterte Youth gustong pumatay ng pumatay?
Sa kalahating dekada natin sa Kongreso, kahit mabatukan, wala. Talagang nakikipagdebate lang tayo. It is a twist. Di ba? Makita nyo how show yung kaso ng Kabataan Party List sa atin, pero tinwist nitong dalawang commissioner. Pero, dun sa botong 2-1 kahapon, sinabi ni Presiding Commissioner Ray Bulay, walang ano yan. Walang issue dyan. It does not, wala man lang pinresent na facts na nag-cause o nag-promote ng violence si Duterte Youth Party List. So Ronald, ano ang next move mo ngayon? Are you going to file a motion for reconsideration sa COMELEC mismo or diretso ka na sa Korte Suprema? Yes, we are allowed to file a motion for reconsideration dito sa COMELEC and Bank, and we will comply dyan sa remedy na yan. So, itataas natin sa NBank. Normally sa NBank, tumatagal ng buwan yan, mga 1-2 buwan, pero sa aking pananaw, baka 1 linggo lang, may desisyon na agad yung NBank kasi may hinahabol yung mga yan na on June 30, assumption date ng lahat ng panalo, hindi maka-assume tayo. Baka mag-decision agad yan within 1 week na against us, pero after nun, meron pa naman remedy na kapag mayroong desisyon ng COMELEC na against you, pwede mong itaas for MR naman sa Korte Suprema. Okay, so I remember a few months ago when you guested here also, napag-usapan natin na tungkol dun sa mga allegations mo sa corruption sa COMELEC, sa Congress, etc. Are you ready to do that now? Because ito, nag-materialize yung disqualification case sa'yo. Sabi mo, Ronald, may hawak kang information na damay-damay na. Oo, totoo yan. Pero hindi pa naman final to. And sige, antayin lang natin. We are exhausting all legal remedies. And alam nyo, ang dami nagsasabi sa akin, hindi ka ba na-stress, Ronald? Sabi ko, una, pwede naman talaga akong ma-stress. Kaya lang, ang trabaho natin, ang trabaho ng Duterte Youth Party List, ay magsalita para sa taong bayan. Diba? Ang dami siyang kongresista, binoboto nyo, hindi nyo man lang marinig na makipag-away sa NPA, makipag-away sa mga abusado sa gobyerno, pero boses sila ng taong bayan. Ngayon, ang boto po natin ay 2.3 million. Tayo ang pinakamataas na boto sa lahat ng OFW community sa buong mundo. Tayo ang pinakamataas na boto sa lahat ng pulis at sundalo sa local absentee voting. At 2 milyong Pilipino talagang nagtitiwala sa atin na tayo ay magsasalita. Kaya hindi tayo nawawalan ng pag-asa kasi tayo ang pag-asa at pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino. Alam nyo, masabi ko sa inyo, ngayon ko lang nalaman na meron pala kaming kasabay na dinisqualify kahapon. Yung congressman ng Manila. Si Joel Uy ba? Oo. Joel Uy. Yeah. Nanalo siya sa boto, pinroklama siya. Kahapon dinisqualify rin siya kasabay namin. So masabi ko dyan, sa ating demokratikong bansa, ano na lang pruweba na merong demokrasya? Bumoboto tayo every 3 years. Kahit maraming kurakot, kahit maraming abusado sa mga red tape sa gobyerno, meron pa rin demokrasya kasi bumoboto tayo. Pero si Joel, ano pangalan? Joel Uy, sa Manila. Joel Uy na binoto ng Manila, hindi ni-recognize na yung boto, dinisqualify siya. Kami na ibinoto ng 2 milyon, hindi na rin nire-recognize, dinidisqualify kami. Paano na lang? Pag hinayaan natin to at nanalong presidente si Sara Duterte sa 2028, ano sasabihin ng COMELEC? May kaso ka, Sara, noong 2025, acts of sedition and everything sa NBI at DOJ. Pero sir, Pero sir, the issue here also, sinasabi nila na, why are you holding the information that you think na sinasabi mo nga na may mga kalokohan sa Congress, sa COMELEC, you're holding that information na unless mabigay sa'yo yung upuan ninyo sa Congress. Dapat ilabas mo daw. Dapat ilabas mo daw without conditions. Pag nilabas ko yun, ang susunod na balik si Ronald Cardema. Ano po? Sorry nawala po kayo. Pag nilabas ko yun lang, hindi ko pinag-iisipan yung timing. Ang susunod na balita nyo na pinatay si Ronald Cardema. Sigurado yan. Kaya kailangan mo talagang i-timing yan. Alam nyo, ang Duterte Youth Party List, ang kaisa-isang party list at opisina sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa mga plunderer, kurakot at heinous criminals. Wala namang ibang nagko-co-author sa amin. Diba? So, alam nyo na, and kayo personally, bilang mga Pilipino, alam nyo may konting mga kalokohan sa gobyerno, di ba? So, you mentioned natin sasabihin lahat yan, isa lang papatayin nila, di ba? Kilala nyo na ako yon.
Alright. So kailangan mo talaga i-strategize yung mismong pag-release ng Information. So will you be releasing this either sa kondisyon na kapag ikaw ay kumbaga nanalo kayo sa disqualification case, or you will release this No whether matter what. no matter what the results will be? Kung naaaring maibalik kayo at congressman ka, may privilege speech ba aasahan? Hindi, ma'am, pag sinagot ko yan kung kailan yung timing, tatimingan lang rin kung kailan ako papatayin. So, sinasabi ko sa inyo, ang Duterte Youth Party List gumagawa ng paraan, labanan ng mga kurakot sa gobyerno, kaisa-isa sa Kongreso, gumagawa ng paraan through pagbabalik ng death penalty. And sinasabi ko sa inyo, nag-e-exist ito, hindi pwedeng sabihin yung timing kasi Yeah, I understand. timingan lang rin kung kailan ako papatayin, di ba? So Ronald, definitely on the record, ano ang mensahe mo sa COMELEC at sa mga kritiko? And masasabi mo ba outright na talagang pinupolitika ka kaya ito ang nangyayari? Yes, definitely sa ating mga tagapakinig, kung matalino kayo, makikita nyo agad na pinupolitika tayo. Bakit? Meron tayong mga kasamang party list at senatorial candidates na nanalo, meron silang mga pending cases sa COMELEC. Pero lahat sila ay naproklama. Tayo ay pinili ni COMELEC na hindi iproklama noong May 19. Bakit? Kasi daw may pending case. Yung pala, inaantay lang nila kung paano ilalabas tong decision kahapon sa division. Tayo ay tumakbo sa Supreme Court. Trabaho naman talaga ng COMELEC mag-release ng proclamation certificate sa lahat ng nanalo pero hindi nila ginagawa. Alam nyo, masabi natin, tayo nanalo, ayaw pa upuin. Pag ganito lang rin naman talaga, tatakbo na lang tayong senador sa 2028. Kasi panalo na tayo ng 3 kongresista sa Kongreso Ay, Okay. Yeah, wala na tayong ibang pupuntahan dito sa Kongreso ng Pilipinas. Yes. Alright. Siguro quick message na lang sa iyong mga supporters. Meron na siya kanina, okay. Pero Ronald, I think our next guest is COMELEC spokesperson Rex Laudianco. Baka you want to listen in muna. But for now, we thank you for joining us, Ronald Cardema, Chairman of the Duterte Youth Party List.